Lumara ka sa pagpala sa atin lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 39 sa versikulo 1 hanggang 7. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron na ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses, lanang asul, murado at pula. Ang ginamit nila sa kasuotan ng mga sacerdote, mainam na lino, lanang asul, murado at pula. Ang ginamit nila sa ephod, ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at kinupit na ng pino, parang sinulit at inihalo sa paghabi ng sala ng asul, morado at pula at sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tirante na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari sa mainam na lino at lanang asul, morado at pula, at minordahan din ng mga hibla ng ginto. Tumabas sila ng mga batong kornalina. Iniayos nila ito sa isgasteng ginto at inukot dito ang pangalan ng mga anak ni Israel nang mayari para itong isang magandang pantatap. At ang mga bato'y ikinabit nila sa tirante ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. So ang passage na to ay ginagawa nila dito ay yung kasuotan ng mga saserdote. So mapapansin natin dito na may nakalatag yung mga materials, yung measurement, at yung design. So si Lord mismo nagbigay noon ng command para makita rin natin yung responsibilidad ng pari or ng saserdote ng panahon na yaon. At ang isa sa mga dahilan kung bakit nakasulat yung 12 tribes ng Israel doon sa ephod ay kasi nga isa sa mga responsibilidad ng saserdote ng panahon na yaon ay maging representative ng bansang Israel at maging taga-intercede. Intercessor kasi yung saserdote. So yun yung trabaho ng, or should I say, tungkulin ng saserdote nung maging intercessor. O diba?